Welcome to Watch Out Channel. I'm the Haunting Hour 17, hinting at a specific time for paranormal activity and content. So be sure to subscribe and hit the bell icon to stay updated. The video I will share is from the uploader, Sir Creeps. The video, whether they have truth or not. You are the one who will judge what you have seen and what you have been touched by in the videos. Be sure to watch till the end of the video, because there are many more paranormal clips waiting for you at the end. Maraming salamat po, and enjoy scary watching. Ang Korean ghost hunter na si Michael ay bumisita sa isang abandonadong bahay sa Korea na pinaniniwala ang haunted, at sinubukan niya nga itong imbestigahan habang siya ay nakalive. 깜짝이 뭐야? 깜짝이 뭐야? 깜짝이 뭐야? 무슨 소리야? 여긴 뭐야? 여기도 공간이 있는데 잠깐만. 병풍 뒤에 뭐 있는 거 아니겠지? 뭐야 이거? 뭐야? 누구세요? 잠시 실례 좀 하겠습니다. 뭘 깜짝이야, 씨. 누구세요? 이 안에 누구 있나? 잠시 실례 좀. 우와, 잠깐만. 뭐야? 누구세요? 우와, 잠깐. 누구요, 거동 뒤에? 와, 잠깐만. 뭐야? Sa pagpasok pa lang ni Michael sa loob ng abandonadong bahay, ay nagumpisa na agad siyang makarinig ng tunog sa likuran ng foldable screen na ito. Sinubukan niya itong silipin, at mula rito ay nakita niya ang lalagyan ng mga manikang ito na bigla na lang ding gumalaw. At nang muli nga itong lapitan ni Michael, ay nagumpisa na siyang makarinig ng mga pagkalampag, at bigla na lang umuga ang pintuan ng kwartong ito. Pero nang buksan na ni Michael ang pintuan, wala namang tao na naroon sa loob. 뭔 소리야? 이거 조금 뭐가 이상한데? 뭐야? 뭐 양이야? 애기 소리면 안 돼. 나 애기 소리면은 진짜 이거 여기서 이제 나갈 거야. 나 태아리 형은 감당하기 힘들어. 딸이 형에서 방금 어떤 여자가 이거 잠깐만 소리의 근원지를 한번 찾아가 보자. 어?
여기다. 아, 잠깐만. 여기 뭐야? 진짜 말 그대로 애기 용품은 안 보이는데. 잠깐만 뭐야? 잠깐만 와나 답답해. 잠깐만. Narinig ni Michael ang tila mga boses ng isang babae at ng isang sanggol na umiiyak. Sinubukan ni Michael na hanapin ang pinagmumula ng mga boses na ito at sa kanyang paghahanap ay nakita niya mula sa closet na ito ang mga x-ray result ng isang babae na may sanggol sa sinapupunan. 저기 왜 뭐가 많이 있어. 와, 잠깐만. 씨, 깜짝 바람인가? 아따. 와, 더 깜짝이야. 아, 잠깐만. 이거 뭐야? 왜 그래 갑자기? 잠깐만요. 뭐지 이거 그지까지? 잠깐만. 나 봐봐. Muling nakarinig si Michael ng mga malalakas na pagkalampag at nang muli niyang tignan ang mga x-ray result ay bigla na lang sumara ng malakas ang pintuan ng closet at naipit ang kanyang kamay. Pero mas kinalabutan pa si Michael matapos niyang makita sa bintanang ito ang tila maputing mukha ng isang babae na nakatitig sa kanya mula sa labas. Ayon kay Michael ay posible di umano na ang nakuhanan niya nung gabing ito ay ang multo ng isang babae na namataya ng isang sanggol. Pero kayo, ano sa tingin niyo ang isang ito? Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Justin Rain Santiago. At ang bidyong ito ay kuha ng isang magkaibigan sa Japan habang ang isang babae ay masayang tumitingin sa kanyang salamin. Habang ang babaeng ito ay tumitingin lamang sa kanyang salamin at kinukunan ng kanyang kaibigan, ay bigla na lamang may lumitaw na isang nakakapangilabot na muka mula sa kanyang salamin. Maya-maya pa ay bigla na lamang nabasag ang salamin, dahilan para maihagis ito ng babae. Totoo nga kaya ang nakuhanan sa bidyong ito? Isa nga kayang multong nagpakita mula sa kanyang salamin? Kayo na ang bahalang umusga. Minsan ko nang naitampok ang kwento ng TikTok user na si Joseph na noong taong 2020 ay nagbahagi ng kanyang nakakapangilabot na kwento mula sa kanyang TikTok account na nagumpisa isang araw nang sinubukan niyang kuhanan ng kanilang banyo matapos niyang makarinig ng mga kakaibang tunog mula rito. So I've been hearing some strange noises coming from this bathroom. And so I'm going to set up this camera to record and see if we catch anything. Kind of sounds like scratches.
Mula sa bidyong ito, nakuha ni Joseph ang pagsilip mula sa kanilang banyo ng isang imahe o itim na figura na mistulang isang tao. Pero noong una ay maraming hindi naniwala sa kanya at sinabing kasabwat niya lamang ito. Pero muling nagbahagi si Joseph ng panibagong video at nagumpisa niyang ipakita na walang tao sa loob ng kanilang banyo. Alright guys, so you wanted an update. So here is the shower. That's where the cat goes to the bathroom, so nobody's in there. Nobody's in the bathroom. Nothing's behind the door. Alright, we're turning the light off because it doesn't like the light. Here's my fiance. I don't want to be on camera. Okay. I don't think we should be engaging it. It's fine. It hasn't done anything. It's not really being too like creepy or anything. It just does. So we've been playing peekaboo. Peekaboo! Mula sa bidyong ito ay pinakita ni Joseph na wala namang tao sa kanilang banyo at ipinakita rin niya na nasa kusina ang kanyang kasintahan. At nang banggitin nga ni Joseph ang salitang peekaboo na ayon sa kanya ay laro nila, ay muling ang sumilip mula sa banyo ang isang itim na figura. Noong una ay hindi naman natatakot dito si Joseph at tila ba pinagkakatuwaan niya pa ito at binigyan pa nga niya ito ng pangalan na tinawag niyang peekaboo. Pero sa paglipas di umano ng mga araw ay mas dumalas pa ang pagpaparamdam nito. Okay guys, I think up a little bit. Do you hear that? What is that? Charlie, the cat's right here. She doesn't seem to be worried about it. We're in the bathroom again. Nobody's in here. It's just me. Wallace is in the bedroom. I'm in the living room watching some TV. Some more stuff's been happening, okay? So we are going to put the camera in the bathroom. Ayon kay Joseph ay nagkaroon ng masamang epekto sa kanyang kalusugan ang madalas na pagpaparamdam ng entity na ito na halos hindi na di umano sila makatulog gabi-gabi na siyang napapansin din naman ng kanyang mga viewers dahil sa kanyang biglang pagpayat. Kaya naman nagdesisyon na si Joseph na muling harapin ang di umanay entity at subukan itong paalisin. It's been slamming the doors again this morning. I'm just gonna tell it to get out of here, okay? Alright, this is it. You are not welcome here. You need to leave. We are done with your... We are not gonna take it anymore, okay? You need to get the f*** out. No, no! This is bull... Nang maglakas loob si Joseph na paalisin ang di umano'y entity na si Peekaboo, ay maririnig mula sa kanyang banyo ang isang nakakapangilabot na pag-angil at bigla na lang sumara ang pintuan ng banyo na tila ba nagpapahiwatig na ayaw umalis ng kung anumang naroon. Matapos ang pangyayaring ito, lumipas ng 3 araw. Muling nag-update si Joseph at sinabing nagpahinga muna siya saglit para makabawi ng kanyang lakas. At sinubukan naman ito na sundin ang payo ng ilan sa kanyang mga viewers na kausapin ang di umano'y entity. Nakipag-usap din di umano si Joseph sa isang paranormal expert o demonologist at sinabi di umano nito sa kanya na posibleng hindi naman ito isang demonyo kundi isa lamang entity o espiritu na namamahay sa kanilang tahanan at binigyan pa nga siya nito ng mga bagay na pwede niya di umanong magamit bilang proteksyon. Let's get started. Is anybody here? What's your name? Are you here to hurt us? Okay, so
You're not here to hurt us. And you're not a kobold. Do you like the name that I've given you? What was the name that everyone calls you? Alright. Do you want to meet all the people on TikTok? Are you vain? I heard it say, give me souls. Sa kanyang spirit box session ay nakatanggap naman siya ng mga sagot na tila ba hindi lang nagmumula sa iisang entity. Pero matapos ito ay nagsagawa naman ng live stream si Joseph at sa live na ito ay bigla na lamang siyang tumigil at nawala ng malay. Na ayon sa kanya ay hindi niya di umano alam at hindi niya di umano maipaliwanag. Makalipas ang ilang araw walang naging update mula kay Joseph pero isang gabi ay bigla na lamang siyang nagising at nakarinig ng tila mga boses ng mga tao na nag-uusap. Okay, I don't know if you can hear this. I'm gonna try to be really quiet. I'm being really quiet. Is somebody in there? Nagawang may record ni Joseph sa kanyang camera ang tila mga boses ng hindi lang iisang tao na para bang nag-uusap sa loob ng kanyang banyo. Pero nang pumasok na si Joseph sa loob nito, bigla na lamang nawala ang mga boses at wala namang tao na naroon sa loob ng banyo. Makalipas ang ilang linggo, muling nag-update si Joseph at sinabing nagpatulong na di umano siya sa isang eksperto para ipa-cleanse o linisin ang kanyang bahay at itaboy ang mga espiritu na naroon. Pero hindi pa pala dito nagtatapos. Okay, so my friend came again and she did another ritual in smudging. She said that the original spirits that she got rid of the first time were gone, but something else had taken their place. And it was not in the bathroom, it was standing in the corner of our bedroom. It has gotten interesting, to say the least. We're now hearing footsteps in the hallway, walking past our door. At odd hours, the other morning the power went out, and I was hearing the footsteps. I was trying to make a video for you guys, and I captured this. The power is out. There's no power, but there's power in the other apartments. It's just mine. So I don't really understand why. Maybe I just go to the breaker box. Oh, the breaker. Mula sa bidyong ito ni Joseph, nakuha isang araw nang mawalan ng kuryente at habang siya ay nag-iisa sa kanilang tahanan, nakuhanan niya mula sa bahaging ito ang tila isang tao na may suot na makabang itim na kasuotan na nung muli niyang matapatan ng kamera ay bigla na lamang naglaho. Ayon kay Joseph, matapos ito ay nagpatuloy lang siya sa pagpapaklens
o pagsasagawa ng ritual para malinis ang kanilang bahay. At makalipas nga ang ilang buwan ay tuluyan ng natahimik ang kanilang bahay. At sa pagkakaalam ko ay na-feature na din ang kwentong ito ni Joseph sa isang TV series sa US. Pero totoo nga kaya mga bidyong ito na mula kay Joseph? O bahagi lamang ang lahat ng ito ng isang TikTok ARG? Ang Chinese ghost hunter na si Mr. Hesse ay bumisita sa isang abandonadong dormitory sa China na pinaniniwalaang haunted. At maraming mga kwentong kababalaghan na di umano ang nagmula dito, kung kaya naman may mga nagsasabit ng talisman o proteksyon sa mga multo sa loob at labas ng gusali. At sinubukan nga mag-imbestiga dito ni Mr. Hesse na mag-isa habang siya ay nakalive. 我操你妈，这家供的啥呀？冷心伟帝大哥牛逼呀，中大奖了！我操，这家供的啥呀？这是啊？啊？你这逼地方整挺吓人呢。辣椒油现在都得供上了吧？现在辣椒油成精了啊，老铁们，辣椒油都得供上吗？兄弟们，现在真他妈能耐，辣椒油都上供了，现在啊，我操，什么玩意儿？我操，什么玩意儿？我操，红什么红？小红，红色后面，什么？在哪儿呢？刚刚有，给哪儿呢？谁？真的假的，兄弟们？看错了吗？我操！不对，听着，谁呀？有人吗？谁？贺哥真的是果实蛋，我见过。我看是不是果实蛋，老铁们啊！等会儿，兄弟们，楼上有动静。Sa umpisa pa lang ng investigasyon ni Mr. Hesse, pumasok siya sa loob ng isang kwarto nang mapansin niya ang mga bagay na ito mula sa bintana na di umano yung mga alay para sa mga yumao. At habang nagbibiro nga si Mr. Hesse tungkol sa chili oil na kasama sa mga alay, ay napansin ng kanyang mga viewers mula sa refleksyon ng bintanang ito ang mistulang isang babae na may mahabang itim na buhok at pulang kasuotan na hindi naman napansin ni Mr. Hesse noong mga oras na ito. Noong una ay hindi naniniwala si Mr. Hesse sa sinasabi sa kanya ng kanyang mga livestream viewers. Pero matapos ito ay nagumpisa na siyang makarinig ng mga tunog
at sinubukan niyang hanapin ang pinagmumula ng mga tunog na ito hanggang sa siya ay makarating na sa 3 palapag ng gusali at makakita ng mga talisman.我操！嗯，整个意思。好，这不是什么玩意儿？这是啊？啊？这里面为啥那么臭呢？我操！啊！我操！我操！哎呦我操！哎呦我操！哎呦我操！我先把符拽来试试啊，兄弟们，能行不？别去啊，蹲下看看。展姐，没事儿，我先把符撕了一个呢。哎，我撬你一把拽掉了。走，回去来。我操！没事，兄弟们。啊，没事儿，我他妈一会儿就让他撕掉！操他妈，我全拿火给他烧了，给我整急眼了啊！老铁们，一会儿我全他妈给他撬他挖，我全给他烧了。我他妈急眼，我真不惯他病，兄弟们啊！真的，老铁们，我他妈急眼，我真不惯他病，我全给他烧了。啊，来！你妈的，你可真狠，人不狠他妈站不稳。来，快点走，快点走，来，快点走！你妈的！这还没到头呢，这还没到头呢。哎呦我操你妈呀！哎呦我操你妈！哎呦我操你妈呀！ Sinubukang lapitan ni Mr. Hesse yung mga talisman at mula sa dulo nito ay bigla na lang nagkaroon ng kulay pulang ilaw. Matapos ito ay nakarinig naman si Mr. Hesse ng mga tunog mula sa likuran ng puting telang ito at naglakas loob siya na alamin kung ano ito. At mula sa dulo nito ay nakita na niya ang babaeng nakapula na siyang nakita din ng kanyang mga viewers. Bagamat kinilabutan si Mr. Hesse sa kanyang nakita, ay naglakas loob pa rin siya na sirain ang mga puting tela at muling balikan ng babae, pero wala na ito roon.操他妈尸油！尸油，兄弟们！哎呦我操！是血不，兄弟们？这是血不？我操！撤退！我操他妈！哎呦我操！哎呦我操！哎呦我操！我操你妈！我撬你妈呀！哎呀！说是小死人的，老铁们，刚才谁说他妈小死人的，老铁们，我的妈呀！
Nakita ni Mr. Hesse ang mga kakaibang bagay na ito mula sa lamesa at maya-maya pa nga ay bigla na lang naglabas ng usok ang kahong ito. Muling bumukas ang pulang ilaw at sinipa ni Mr. Hesse ang lamesa. Pero ilang minuto pa ang lumipas, muling nagpakita kay Mr. Hesse ang babaeng nakapula na naglalakad patungo sa kanya. Dito na siya napatakbo at tinapos ang kanyang investigasyon. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na nakuhanan ng Mr. Hesse sa kanyang livestream ay mga patunay na totoong haunted ang abandonadong dormitoryong ito. Isa nga kayang multo ang nagpakita sa kanya sa loob ng gusaling ito. Kayo, ano sa palagay nyo? Ang unang clip na inyong makikita ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Danilo Mendoza Jr. At mula naman di man na ito sa isang TikTok user. Nakuha habang siya ay sumasabay sa isang tugtog. Pero tila hindi di man na ito napansin na may iba pang nakuhana ng kanyang kamera. Mula sa likuran ng babaeng ito habang siya ay abala sa paggawa ng isang TikTok video, nakuha na ng kanyang kamera ang pagdaan ng tila isang tao na ayon sa ating sender ay posible di humanong isang multo. Ang susunod na clip naman na mula pa rin sa isang TikTok user ay pinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangking magpakilala. At kuha naman di mo na ito isang gabi habang ang babaeng ito ay gumagawa lamang ng isang TikTok video. Habang pinapatay bukas ng TikTok user na ito ang mga ilaw ng kanyang kwarto, saglit na makikita mula sa kanyang likuran ang pagsilip ng tila isa pang tao na ayon sa ating sender ay posible di umanong isang multo. Totoo nga kaya mga nakuhanan sa mga bidyong ito na mula sa TikTok? Mga multo nga kaya ang nagpakita sa kanilang mga video? Malaya kayong i-comment sa ibaba ang inyong opinyon. Narito na naman tayo sa bahagi ng ating episode para sa isa na namang nakakagulat at nakakapangilabot na video. Kaya naman muli akong nagpapaalala na kung kayo ay may sakit sa puso o masyadong magugulatin, ay mas makabubuti kung i-skip nyo na lang ang bidyong ito. Ang bidyong ito ay isa lamang POV o short film at ang kwento ay hango sa totoong karanasan ng isang lalaki na ang isang gabing magpaiwan ito sa kanilang bahay ng mag-isa. Ninjutsu Library. Belum keluar lagi ya. Kacau. Siapa yang dah? Siapa tu? Siapa tu? Kejap. Jap.
Aduh. Mama. Kenapa nak sedih? Akif kan ada. Abang nak naik tak? Ha? Ma? Ma. Ma nak pergi mana ni? Lupa barang ke? Au! Aduh! Aduh! Ma. Nakarinig ang lalaki ng tunog sa kanilang kusina at inakala niyang naroon pa ang kanyang ina. Pero nang silipin na niya ito, ay wala naman siyang nakitang tao na naroon. Matapos ito ay nakarinig naman siya ng mga pagkatok sa kanilang pintuan at nang buksan niya ito ay nakita niya ang kanyang ina. Pero para bang kakaiba ang kinikilos nito na naglakad papalayo at bigla na lang naglaho. Ma. Aduh. Mama pergi mana tadi? Asal tak bagi tahu Akif? Mama angkat barang Kan Akif boleh tolong. Lagi-lagi Mama tengah sedih ni, Akif boleh tolong Mama kan? Kalau pasal Abah pedulikanlah. Nanti Akif boleh call Abah. Sekarang ni kalau Mama nak Akif ikut, Akif boleh ikut. Okey? Sekejap. Akif angkat telefon dulu. Hello? Hello, Kip. Kau ke Mama Kip, kau ke Mama? Mama dapat miss call ni. Kau nak kirim makanan apa? Kip. Aman. Aman? Aku ter Mama lah ni. Aman, aku call kau dulu. Nanti aku call kau. Okey Aku dah busy. Okey. Okey, bye. No. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang ama pero hindi naman ito sumasagot sa kanya at muli ngang nagpakita ang kanyang ina sa may pintuan at bigla na lamang may tumawag sa kanilang telepono at laking gulat niya nang sagutin niya na ito dahil narinig niya ang boses ng kanyang ina at napagtanto niya na ang taong nasa kanilang pintuan ay hindi ang kanyang totoong ina. Agad siyang pumasok sa kanyang kwarto at nagtago pero nakita niya na papalapit na ito sa kanya at dito na siya nawalan ng malay. Kip! Bangun! Kip! Bangun! Hey! Kenapa kau? Apa tidur? Pintu tak tutup? Kalau pencuri masuk macam mana? Tak, tadi Akif nampak Mama dekat... Tak. Kau kenapa? Tak, Akif nampak Mama dekat luar pintu tu pasal Akif tak tutup. Bila? Tak, ni Mama apa baru balik ke apa ni? Kau tidur pun daripada pukul berapa ni? Akif tak ingat. Ginising siya ng kanyang mga magulang at ipinaliwanag niya kung ano ang nangyari. Pero sa kalagitnaan ng kanyang pagpapaliwanag, muli siyang nakarinig ng mga tunog. At nang muli siyang tumingin sa kanyang mga magulang, ay wala na ang mga ito. At ang tanging nakita na lamang niya ay isang nakakapangilabot na multo na palapit sa kanya. Please like and subscribe to my Watch Out channel. This is a big help to me as a content creator. So be sure to subscribe and hit the bell icon to stay updated because I am old, so please, and to give you many scary and horror videos to come.
Maraming salamat po and see you again. In my next videos, I'm the Hunting Hour 17.